Yun, and start recording mga kalapid. Welcome sa isa na naman reaction video na kung saan tayo magre-react dito kay RDR Collabs. Okay? Raymond De Los Reyes. Okay? So, isa siyang life coach o kung ano man, motivational speaker. Kung anong gusto niyo itawag sa kanya, bala kayo. Okay? So, ang alam ko galing din to sa isang networking company. Okay? Ang guest niya dito ay si The Chichester. Si Real Talk Chichester. Pero titignan natin din, alam mo nag-compile na ako ng mga video dito kay The Chichester. Kung bakit may self-defeating statement din siya tuwing magpapayo siya. Okay? Meron tayo. Dito siguro papasadahan natin ng konti yun. Pero focus tayo dito sa video nila. Okay? Tignan natin kung ano manyanyang munyi. Masasabi natin. Okay. Speed natin, bilisan lang natin konti. Okay, pakinggan nyo mga kalapid ha. Pakinggan nyo. Okay. Play. Karamihan sa mga mahihirap na nanatiling mahirap sa pagpapanggap na mayaman. Karamihan ng mga mahihirap ay nananatiling mahirap sa papanggap na mayaman. Karamihan sa mga mahihirap na nanatiling mahirap sa pagpapanggap na mayaman. Ironically, ang kausap mo isang networker. 'Di ba? Na ang tinuturo nila fake it till you make it. 'Di ba yun yung nagpapanggap, yung mga nagfe-fake it till you make it. Hindi kaya natamaan ka agad dito si RDR. 'Di ba medyo sumablay ka agad yung unang preview pa yan Wala pa tayo sa intro. Hindi, sa intro pa lang tayo ng ng video niya. Ironically, sila yung mga nagsasabi na fake it till you make it. Na real talk ba siya ni The Chichester? Balikan nga natin uli. Karamihan sa mga mahihirap na nanatiling mahirap sa pagpapanggap na mayaman. Kung sino pa yung mga walang trabaho. Kita mo, iniba. iniba. Kung sino pa yung mga walang trabaho. Patong napakarami mag-anak. Biglang nakita nyo iniba. Hindi niya sinagot yun. Iniba. At saka, ang topic nila, mapagpanggap na mayaman. Sana i-touch nila yung mga nagne-network dito. Kung real talk ang gusto nila. Kasi real talker si Chichester Baka maging askiser to parehas Tingnan natin, okay? Napunta sa population. 'Di ba? 109 million ang population ng Pilipinas. Year 2010 nasa nasa 100 million na tayo mahigit So, konti lang yung dumagdag sa ilang years na ngayon. 14 years. Hindi siya ganun kadami para sisihin nyo ngayon yung population. Tuloy. 109,035,343 ang populasyon. Maliit pa po, ganito natin. Gawa ng tao, hindi para sa pamumuhay. magawa ng tao, hindi para gawing anak, pero para gawing katasan. Maliit pa. Alam mo, ito yung mga minsan mabibigat na sinasabi ni Chichester. 'Di ba? Totoo yung may mga ganyan, pero hindi lahat. Hindi mo ma-generalize. Dahil sa mundo natin, may taong masama talaga sa anak nila. May tao ding mabuti sa anak nila. So, hindi mo siya pwedeng i-generalize Nagagawing gatasan o 'di ba? Pakinggan pa natin. Ganito na tinatrabaho ko. Pero, sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko. Napakabagsak pagdating sa pera, pero pagdating sa pagkakakitaan, napakatama. Dahilan kasi, anak pa. Anong masasabi mo doon na ang gender ngayon hindi na ipinagkakaloob ng Diyos? Kita mo preview pa naman to kaya iba-iba nga yung sagot siguro. Okay. Diretso na natin. Putang ina. Pinipili Para lang.
natin, Pilipinas. Dahil Tanggalin na natin sa preview, Ito na. Alright, so good morning, good afternoon. Isa sa mga pinaka-controversial na personalidad pagdating sa social media na may napaka-maaanghang na mga pananalita at na mga prinsipyo sa buhay. Boss The Chichester. maraming. Ayun. Unang kiss ass. Boss The Chichester. Unang-una, sana lahat din ng ng sinasabi niya totoong may laman. Kasi baka kung galing lang sa experience niya o sa nakita niya, hindi natin pwedeng lahat ng nangyari sa'yo ang tawag dito, yun yung magiging resibo natin para sa lahat. Hindi ganun yun. 'Di ba? Ayan. Alam mo, natutuwa ako dun sa mga video na pinopost mo sa social media. Although maanghang ang iyong pananalita at talaga na Maanghang kasi po nasapul din kami. Tuloy. grabe, no? Nakakapanindig balahibo. Ito yung mga nag-trending sa iyo ng mga sinasabi tungkol sa responsibilidad ba ng isang anak na tustusan at sustentuhan ang kanilang mga magulang kapag sila ay tumanda na. Hindi ko na maalala exact sinabi ko sa dami ng mga videos Pero ang paniwala ko tungkol sa mga magulang at saka sa mga anak. Trabaho ng mga magulang na sustentuhan yung mga anak nila. Until such time na kaya na ng mga anak nila yung buto-buto nila. Obligasyon din ng mga Tama anak yun. sumuporta sa mga magulang nila pag either may sakit o senior citizen na o kailangan sila ng magulang nila. Pero as Totoo much as din possible, yun. ang mga magulang, trabaho nila na magkaroon at gawan ng kinabukasan yung mga anak nila, hindi para gawing insurance na pag tinatamad na silang magtrabaho, hihingan Ayan. Parang nagbibigay siya ng masamang konsepto dun sa mga tao na na gagawing insurance na lang pagka tinamad na sila magtrabaho. Paano mo naman nalaman na tinamad na magtrabaho yung magulang? Saan galing yung mga hinuhugot mo na yan, di ba? Saan galing yan? yung mga anak nila, hindi para gawing insurance na pag tinatamad na silang magtrabaho, hihingan at pipigaan nila yung mga anak nila ng pera kahit Oh? Di ba? Saan galing yung mga hugot na yun? Napipigaan. Di ba? Paano kung yung anak mismo nag-i-insist na relax na kayo kasi hindi na dapat kayo magtrabaho. Chill na kayo dyan, mga motherhood, fatherhood. Ako nang bahala. Di ba? So, dahil isipin mo, tamad na yung magulang na yon, magiging ginagatasan na nila yung anak nila. Gusto ko lang malaman kung saan hinuhugot ni The Chichester to. 'Di ba? Gusto ko malaman saan niya hinuhugot 'yan. 'Di ba? Yan ba naranasan niya sa kanyang sarili? Yan ba nakita lang niya sa ilang pamilya? 'Di ba? ipakaya ng mga anak nila kasi nagsisimula pa lang. It is actually a cultural problem na responsibilidad ng anak ang kanilang mga magulang. Minsan, ang anak nag-uumpisa pa lang din Totoo. Wala pa ring resources, wala pa ring masyadong pwedeng maipagkaloob. Ni sarili nga nila, hirap pa silang buhayin Tapos, uuobligahin ng magulang na pagka hindi napagkalooban, hindi Sino kaya yung mga ganun, no? Oobligahin. Sana nagiging specific kayo. 'Di ba? Kung sino-sino yung mga yan. pagbigyan, nagiging masama sa mata ng maraming tao. Tama po yun. Isa sa mga nagiging problema natin yan ngayon. Kasi may mga magulang na hindi naman talaga nag-aanak para magkaroon ng anak. May mga magulang tsumamba lang na hindi pa naman talaga sila handang mag-anak pero tsapa nagkaanak. Yung mga ganong tao sa mas madalas na pagkakataon, sila yung mga taong tamad sa buhay, Paano yan ako? Tsumamba ako, nagkaanak ng bata, tamad na ako? Ganun ba yun, Chichester? Sabi ko sa inyo, maging specific kayo. Pagka tsumamba, nagkaanak ako. Yung anak ko ngayon, parang kaidaran ko. At marami akong kakilala na bata, nag-asawa at bata nagkaanak, pero maayos sila. Tamad? Asan yung tamad? Saan mo kasi hinuhugot yan, Chichester? antay lang ng biyaya galing sa kapwa-tao. And even worse, yung mga iba sa kanila, gumagawa ng tao hindi para gawing anak, pero para gawing gatasan ng mga magulang. Isa sa Baka etong mga nakikita mo, mga sindikato, no? Yung mga binebenta yung mga anak sa para magtrabaho, lalo na alam niyo yung may mga yung sa mga porn 'di ba? Merong mga ganun yung mga nire-raid na porn site,
porn, basta na yung mga bata ini-expose nila sa mga ang tawag doon, mga foreigner para ibenta, 'di ba? Yung mga video ganyan. Baka yan yung mga hinuhugot mo, mga sindika. Excuse me, busog po kasi ako. Yung mga sindikato, 'di ba? Baka yan ang hinuhugot mo. Kasi kung ilalahat mo, lalo na yung mga katulad namin mga bata nagkaanak, unfair yan sa amin. 'Di ba? Unfair yan sa amin, tas hindi kami tamad. 'Di ba? Unfair yan. So, yung sinasabi niyong maanghang, hindi maanghang yan. Katangahan yan. Problema natin yan sa lipunan. Yung mga magulang na irresponsable at mga tamad, walang ibang gustong gawin kundi umasa sa ibang tao. Pag wala na silang ibang aasahan, ang inaasahan na lang nila yung anak nila pero hindi sila gumagawa ng sarili nilang kinabukasan. Hindi, wala naman kasing masyadong oportunidad dito sa Pilipinas. Ngayon, kita mo wala nang oportunidad sa Pilipinas. Pero pag sa networking, ang banat nila, may opportunity, hindi mo lang ginagrab. Ang gulo! Ang gulo, men! Ang gulo! Ang gulo na itong magkakolab na to, ha? Libre sa mundo. Yung podcast mo lang libre, di ba? Napakaraming matututunan ng taong bayan galing sa'yo. Tulad ng yung magpanggap na mayaman na fake it till you make it. Di ba? Ang daming mga networker na kumita. Pero, nagsimula sila saan? Sa magpanggap na mayaman. Di ba? Yung iba pinapahiram ng company ng sasakyan. Yung iba pinapahiram ng upline ng sasakyan. Oh, ano masasabi nyo doon? Mapagpanggap. Di ba? Yung iba bibili fake na Rolex. Yung iba bibili fakes na fake na kung ano-anong luxury items pero fake nga. 'Di ba? Para makapagpanggap, para makapag-engganyo na ng mapapasali sa network. O tuloy. Magnegosyo kung paano magsimula ng kahit na anong endeavor ng mga ordinaryong taong bayan kung paano Ngayon kumikisa siya dito kay Real Talk ay RDR kasi Guinness siya, 'di ba? Katulad ng podcast mo. Kung nanonood ka ng podcast mo at kung alam mo yung background ni RDR, yung mapagpanggap na mayayaman, nandyan din yan sa networking. Dapat yun pa lang, at real talker ka, kung maanghang ka magsalita, dapat sinabi mo sa kanya yun. Wala, hindi ka nagre-research. Do your own research. Tuloy. makakausad sa buhay. Pag sa panahon ngayon, hindi ka pa rin umusad, kasalanan mo na lang. Hindi wala talagang Malamang, syempre. Ano mo na yan, buhay mo yan 'Di ba? Choice mo yan. Pag hindi ka umusad, choice mo yan. Ang hirap talaga umasenso, hirap yumaman. Madali lang kasi sabihin na tamad sila Pero ang totoo lang talaga, kulang talaga Sabi nga raw nila, kulang daw ang opportunity. Oo, kita mo, ano ba to? Dinebunk mo ba si Chichay Chester? Si Chichay Chester? Pero hindi naman ako kinapos sa opportunity kahit yung mga panahon na tutulog. Nagdebangkan silang dalawa, bro. Nagdebangkan silang dalawa. Ang hirap talaga umasenso, hirap yumaman. Madali lang ng mga ordinaryong taong bayan kung paano sila makakausad sa buhay. Pag sa panahon ngayon, hindi ka pa rin umusad, kasalanan mo na lang. Hindi wala talagang oportunidad Ang hirap Hindi, wala talaga oportunidad. talaga umasenso, hirap yumaman. Madali lang kasi sabihin na tamad sila Madali lang daw sabihin na tamad sila. Pero ang totoo lang talaga, kulang talaga Sabi Kulang nga, daw talaga. Dinebank niya to si Chai Chester. Si Chai Chester kasi si tamad yung mga tao. Ngayon, si RDR, opportunity. Ngayon, tignan natin ang rebat ngayon ni Chai Chester uli. nila kulang daw ang opportunity. Pero hindi naman ako kinapos sa opportunity kahit Siya yung hindi kinulang sa opportunity. Diswerte ka. Hindi pwedeng lahat katulad mo. Hindi pwedeng lahat maging ikaw. Pag i-compare mo lahat sa'yo, ang tawag doon, narcissism. Diba? yung mga panahon na tutulog Narcissist tawag doon. Pagka lahat ikukumpara mo sa'yo.
ako sa kalsada eh. Nagtatawag ako ng pasahero, naghahalo ako ng semento, nangangalakal ako ng basura, pero hindi ako kinulang ng kahit ano. Bakit? Kasi mismong si David din ang may sabi. Panginoon, Eto gagamitan niya ng mga Bible verses. Ha? Pero iniintindi kaya niya kung ano yung mga nasa Bible? Yun yung tanong. Okay? huwag mo akong pagdukhain ng lubha, baka magnakaw ako. Huwag mo rin naman akong payamanin ng lubha, baka makalimutan. Si David yun. Si David yun. Lahat ba nakabasa ng Bible? Lahat ba naniniwala sa Biblia? Bakit may magnanakaw pa rin? Chichester naman. Chichester naman, isip. Hinihingi kasi sa Alam mo, swerte ka na, nandiyan ka na nga sa taas. Pero kung magbibigay ka pa rin ng totoong mga payo, at maganda nga sana yung hangarin mo, pero sana yung legit. 'Di ba? Maganda yung hangarin mo, nakikita ko. Pero kung sana, magbibigay tayo ng totoong payo, sana yung legit pa rin. 'Di ba? Tapos gagamit tayo ng mga Bible verses, pero paano kung hindi natin kaya gawin yung pinipreach natin? Hindi ba sampal sa iyo yun? Tuloy. yan. Ang hirap kasi sa iba, hindi kasi kayo marunong magdasal. Nakakalito Paano kung hindi talaga atheist sila? 'Di ba? Paano kung atheist sila? Paano kung wala silang God? Ganun na kaagad yung nila, buhay nila dahil wala silang Diyos. Paano kung may mga atheist din na mga walang Diyos, hindi nagdadasal pero mayayaman? At marami din mayayaman na hindi nagdadasal. Chichay. Marami ding mayayamang hindi nagdadasal. Ano ka ba? Iba nga, sindikato pa. Ano ka ba? Saan ba? Diyos ko. sa panahong masarap yung buhay ninyo, nalilimutan ninyo yung gumawa sa inyo. Yun ang problema. Tang ina. Tang na loob. Parang ang hirap pakinggan, ang hirap tapusin na itong na to, video na to. Paano atheist? Masyado kang yung tawag dito. Okay ng inang yan. Tuloy natin, nakalimutan kayo sabihin ko, taragis to. Tema natin eh. Tapos sa panahong hirap na hirap ka, maaalala mo Diyos. Alam mo, totoo yan. Kung sino pa yung mga Ay. Ay, nako. Paano nga kung walang Diyos? Yung tao. Classify nyo yung mga tao na may Diyos at walang Diyos. Tapos pagka hindi nagdadasal, kasalanan nila yung kasi ganun. Paano nga yung mga mayayaman na may Diyos naman, pero sobra pa rin yung yaman nila. Hindi, kahit mamatay na sila, hanggat mamatay yung mga apo nila, mayaman pa rin sila, hindi na sila maghihirap. Paano yung mga yun? Tapos hindi rin naman nagdadasal at nagpapasalamat. Anong masasabi mo doon? Hachay Chester. May ganon. Parang Elon Musk. 'Di ba? Paano kung may ganon? Tuloy. walang trabaho, kung sino pa yung mga palamunin, kayo pa yung mahihilig tumaya sa mga sugal-sugal. Exactly. 'Di ba? Kayo pa yung mga mahihiling maglibang sa buhay na wala ka nang trabaho, gabi-gabi lasing ka pa. Nag-anak-anak ka, tapos napaka-irresponsible mong magulang. Alam mo, Masarap kaya uminom ng alak. Magre-relax, uupo ka sa sopa, tatanggalin ang sapatos, uminom ng alak. 'Di ba? Mas masarap 'yun. Tuloy. kung sino pa yung mga numero unong ganun ang style ng pamumuhay nila, lalo na sa mga padre de pamilya, sila pa tong napakarami mag-anak. Ito tanong ko sa iyo, DJ Chester. Nabansagan kang isang napaka-maanghang magsalita sa social media. Ibig sabihin ba nito, yung mga taong kinakapos sa oportunidad, yung mga taong walang pera, sila ang may kasalanan kung bakit mahirap pa rin sila sa buhay ngayon? Sa madalas na pagkakataon, Ano yung tanong? Nalito ako dun
lalo na sa mga padre de pamilya, sila pa tong napakarami mag-anak. Ito tanong ko sa iyo, Dachay Chester, no? Napansakan kang isang napaka-maanghang magsalita sa social media. Ibig sabihin ba nito, yung mga taong kinakapos sa oportunidad, yung mga taong walang pera, sila ang may kasalanan kung bakit mahirap pa rin sila sa buhay ngayon? Malamang. Malamang. Diba? Sila nga yung tamad daw eh. Sila daw yung wala opportunity. Malamang sila yun. Napansakan kang isang napaka-maanghang magsalita sa social media. Ibig sabihin ba nito, yung mga taong kinakapos sa oportunidad, yung mga taong walang pera, sila ang may kasalanan kung bakit mahirap pa rin sila? Kapos sa oportunidad, kapos sa pera, sila ang may kasalanan. Buhay ngayon. Sa madalas Hindi kaya ano? Baka yung Diyos nyo may kasalanan. Hindi, joke lang. Depende sa sitwasyon niya ng tao. Hindi lahat siguro. 'Di ba? Mahirap i-generalize yan. Yan tanong mo, mahirap i-generalize yan. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero ang sagot niya in most cases, yes. It's their fault. Hindi lahat Pwedeng 50-50. Kasi depende yan. Case to case basis yan. pagkakataon, oo, kasalanan nila. Pero you have to put into consideration as well their parents. Kasi nabuhay sila sa isang lipunan na ang nakikita nila yung mga nakapaligid lang din sa kanila. Yung Hindi. Mali din yan. Mali din yan. 'Di ba? Opportunity ang tinatanong, tapos biglang ipapasa mo ngayon sa parents ng parents. Paano kung maganda yung pagpapalaki ng parent mo at ng parent nila sa kanila, pero nagkaroon na ng problema sa'yo, sa ikaw, halimbawa, isisisi mo sa parents? 'Di ba? Kung halimbawa, hindi ko alam kung may anak na kasi ito si Chai Chester, 'di ba? Hindi natin alam. Kung ikaw ba ganyan ang paniniwala mo, isisisi mo sa pataas ng pataas, magulang, 'di ba? nakapaligid sa kanila, ginagaya nila. Ang mali nagiging tama sa mata ng bata. Kung ano ang puno, siya ang bunga. At Paano kung hindi? Maraming hindi ganyan kasi nakita na nilang mali na ginawa ng magulang nila, hindi na nila ginaya. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Paano kung hindi? 'Di ba? So na-generalize na naman kung ano ang puno, siya ang bunga. Literal, kung ano yung puno, yun yung bunga. Literally. Kasi hindi naman pwede mamunga ng mansanas yung mangga. Literally. Pero pagdating sa magulang, may mga magulang na salbahe, mabait yung anak. May mga magulang na walang kwenta, pero yung mga anak nagsusumika para makapagtapos. 'Di ba? Kaya nga yung iba nagtitinda para makabenta, para makapagtapos ng pag-aaral. Kahit ayaw ng magulang. So paano mo nasabi na kung anong puno yun ang bunga? Iko-connecta mo sa mga tao. bunga, hindi nalalayo sa puno. Sa mas madalas na pagkakataon, pwede mong isisi sa kanila kasalanan nila. Pero may mga kita mo? pagkakataon kasi kasalanan ng magulang nila. Pero tama na panisi. Hanggang kailan ba Tama na paninisi, nanisi ka na. natin isisisi sa ibang mga tao yung mga bagay na nangyayari sa sarili nating buhay? Kung pwede naman natin gawa ng paraan para tayo mismo makausad sa sarili nating pinaghirapan. Maraming mga kabataan ngayon na matatanda na hanggang ngayon palamunin pa rin ng kanilang mga magulang. Ano masasabi mo sa mga ganong klase? Buti na lang, wala na akong magulang ko. Hindi, palamunin pa rin ako magulang ko. Hindi. Ay, Diyos ko, susubuan pa ako nun, di ba? Kasi labs na labs ako. Tapos pupunasan ba yung pawis ko, yung mga ganon, di ba? Kabataan, you only get to live once. Mahalin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang magulang. Mahalin mo lahat. Di ba? Maganda yung ano mo maganda yung payo mo eh. Maganda yung payo mo na yan. Kabataan, ito, pakinggan nyo. Mga kabataan, ito para sa inyo Ngayon na matatanda na hanggang ngayon palamunin pa rin ng kanilang mga magulang. Ano masasabi mo sa mga ganong klase tao? Kabataan, you only get to live. Iba yung sagot niya sa tanong eh. 'Di ba?
Ano ba yung tanong? Para tayo mismo makausad sa sarili nating pinaghirapan. Maraming mga kabataan ngayon na matatanda na hanggang ngayon palamunin pa rin Maraming mga kabataan ngayon na matatanda na. Mismo Ang gulo nun ah. Nating pinaghirapan. Maraming mga kabataan ngayon Maraming kabataan ngayon. Pero hindi na sila kabataan kasi adults na sila. Putang inang tawa nung yan. Maraming kabataan ngayon. There are many young people today who are already adults. Pero young people, pero adults. Ilang taon yan? 18? Yan ang ano niyan, pwede, di ba? There are many young people today who are already adults. 18. Hanggang 21. Anuhin natin yan. Bigyan natin yan. 18 to 21. Pakinggan natin. matatanda na hanggang ngayon palamunin pa rin ng kanilang mga magulang. Ano masasabi? Hanggang ngayon, palamunin pa rin ng kanilang magulang. 18 to 21 yan ah. Pagka ganyan, pwede niya mga yan nag-aaral pa rin. Nag-aaral ng doktor, nag-aaral ng law. So malamang pwedeng kumukuha pa rin ng suporta yan sa ang tawag dito, sa magulang nila. Pero kung sasabihin mo 28 pataas o 25, hindi. Pwedeng nag-aaral pa rin yun kung 10 taon yung course na kinuha eh. Pagpalagay na natin 10 taon yung course hanggang 26. 'Di ba? O pagpalagay na natin 28 pataas. Yun dapat yung yun dapat yung sasabihin mo, adult na yun. Hindi na young adult yun. Men, hindi na yun young adult. Adult na yun, 28 years old na yun. 'Di ba? Pwedeng nakakuha na sila ng bar exam noon o nagmasteral o nagdoctorate pa, 'di ba? Pwedeng ganun pa nangyari sa kanila. So, humingi pa sila ng suporta sa magulang. Pwede naman 'yun. 'Di ba? Hindi pa sa mga ganong klaseng tao. Kabataan. Oh, ngayon ito kabataan. Kabataan. So, ang layo nung tanong sa sagot. 'Di ba? O ngayon ang sagot niya kabataan. Ang sinabi, yung young adult. 'Di ba? Kasi hindi rin naman malinaw yung tanong ni Raymond de los Reyes eh. 'Di ba? Kung ilang taon yung sinasabi niyang young adult na yon. Kung 18 to 21, pwedeng nasa pa rin yan, nasa puder pa rin yan na magulang nila. Bakit? Kasi pwedeng college days pa rin yan. At pag-aaral days pa rin yan. Okay? So ngayon, ito, advice niya sa kabataan. Okay naman to advice niya. Pakinggan natin. Kaya lang ang layo hindi sinigot yung tanong eh. 'Di ba? O kaya kabataan daw. You only get to live once. Lahat tayo, hindi lang kabataan. Hindi lang kabataan, lahat tayo. Pati ikaw, pati ako, pati ang kausap mo. Lahat tayo, YOLO. 'Di ba? YOLO. Mahalin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang magulang. Mahalin mo lahat. Yan, tama yan. Mahalin mo magulang mo, mahalin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung nakapaligid sa'yo. Pero ito pinakamahirap. Love even your enemies. At yan nasa Bible, inutos yan. 'Di ba? Love your enemies as I have loved you. Yan ang pinakamahirap gawin. Ikaw ba kaya mong gawin yan? 'Di ba sabi ko sa inyo mahirap magpaka-hipokrito. Mahirap magpakagago or magsabi na or magsasabi ka na ako gago ako Pero I love my enemies. Hindi ba hypocrite 'yon? Gago ako Tarantado ako pero I love my enemies. What a payo. Diba? What a payo. I'm a gago, but I love my enemies. I'm a siraulong tao. I'm a sanggano, but I love my enemies. Fuck! Taong nakapaligid sa'yo, mahalin mo pati mga kaaway. Kabataan, ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw ang susunod na lahi namin. Ikaw ang susunod sa
Ikaw daw susunod sa upuan ni RDR. Baka yung anak niya, hindi yung, diba? Ipamana niya yung channel na yan sa anak niya yan, malamang, diba? Ikaw sa anak mo. Susunod sa upuan. Sa'yo nakasalalay yung pag-angat o pagbagsak ng kinabukasan ng isang malaking Ina. Kabataan. Pwede ngayong panahon na to pabagsakin na tayo ng gobyerno natin. Kabataan. Hold on. 'Di ba, kabataan? Ang pinakamasarap lang na payo mahalin niyo yung magulang niyo. Mahalin niyo yung magulang niyo habang buhay pa. Pero kabataan, na paano nila masasalba itong Pilipinas kung yung mga nasa gobyerno natin hinahayaan na sumali yung mga kabataan dito sa mga NPA na to. Kabataan. Yung gobyerno natin ang pwedeng magpabagsak ngayon ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya hold on. Baby, hold on. Tuloy. bansang tinatawag nating Pilipinas. Kabataan, sana matuto kang magkaroon ng kinabukasang sarili. Kabataan, sana matuto kang magkaroon ng... Tama. Tama yan. Huwag mong iasa kahit kanino yung mga pagkakataon na dapat ikaw ang tama din yun. Tama yun. Hindi ako nag-aano dun ha. Don't rely on and blame anyone else. Tama. Kasi maraming maraming tao na na kahit alam nila sila na yung mali, pero ang gagawin nila, palalabasin nila na isisisi nila sa iba. 'Di ba? Tapos ikaw yung ituturong narcissist. 'Di ba? Once na nag-blame ka sa alam mong fault mo, ikaw yung narcissist motherfucker. Tuloy. Iasa at isisi sa kahit na sino yung mga bagay at mga trabaho ikaw mismo ang dapat nag-hits. Kung ikaw ang tatanungin ko, diploma o diskarte? Parehas. Bakit? Diploma. Nasagot na natin yan, diploma o diskarte sa content natin. Pero pakinggan natin sila. Kasi nasa Pilipinas tayo. Napakahirap matanggap sa trabaho pag wala kang diploma. Napakahirap ma-promote kung natanggap ka man sa trabaho pag wala kang diploma. Pero nakikita niyo yung pagkakaiba ng guest natin dito kay Chai Chester, 'di ba? Yung sagot niya pagdating dito sa diploma. 'Di ba? So panoorin niyo na lang po 'yon yung sa diskarte o diploma na video. Para makumpara nyo na lang kung ano yung pinag-usapan namin doon sa sinasabi ni Chai Chester. Pag wala kang diskarte, wala pa rin kahit may diploma. Parehas yan. Parehas makakatulong sa isa't isa. May mga bagay na gumana na diploma lang. May mga bagay na gumana na diskarte lang. Pero if you can collaborate both at the same time, bakit hindi? Sa palagay mo, relevant pa rin ang school system sa panahon natin ngayon? Oo, medyo outdated nga lang ng konti. Pero napakaraming bagay na mapapakinabangan dyan pag nagpabugas siya ka. Paano mo nalaman outdated? Nag-schooling ka ba uli? Bumalik ka ba elementary? Ha? Paano mo nalaman outdated? Doktor ka, hindi man pwedeng tumiskarte ka na lang para maging doktor. Doktor Kwak-Kwak ang labas mo nun. Yan ang sagot ko ron. Napakamahalaga dahil hindi naman lahat Yung sagot niya, lalayo no? para maging entrepreneur. Maaaring ang pakinabang mo dito ay makakatulong ka sa ibang tao sa pamamagitan ng iyong profesyon. Kung ikaw ay naging isang abogado, ikaw ay magiging tagapagtanggol ng mga naaapi. Kung ikaw naman ay doktor, kung pwede kang maglingkod para mas matulungan mo pa yung mga taong may pangangailangan, mga may sakit. Ang nagiging problema lang sa maraming tao is yung generalization. Parang nangyari ngayon sa video nyo. May generalization, di ba? Kaya nga dapat nag-i-specific kayo. Lalo na dun sa tamad. Di ba? Success kasi iba't iba ang meaning niyan eh. Pwedeng ang success sa iba, financial success. Pwedeng ang success sa iba, career success. Pwede naman physical success. Maraming success eh. Nagiging problema kasi sa mga tao is generalization. Ibig sabihin... Pinatatamaan ulit si Chai Chester, generalization. Chai Chester, para sa daw yan. Opinion na to, generalize na natin na applicable sa lahat ng tao. Ang gusto kong maitanong sa'yo, Chai Chester, paano ka asenso dito sa Pilipinas? Unang-una sisipagan.
Pangalawa, tatabaan mo utak mo, tatalinuhan mo. You have to be an expert in what you are doing. Kung You have to be an expert on what you're doing. Hindi mo naman siguro kailangan maging eksperto pa. 'Di ba? Halimbawa, ikaw katulad nito, sumikat ka sa pag-content. Kailangan mo pa bang maging expert? Automatic na yun na dadating na yun sa'yo automatic 'Di ba? Diyan ka kumita, diyan ka nakilala. Tapos kailangan mo pa bang maging expert diyan? Nung nakilala ka. So, hindi pa rin natin pwede i-generalize lahat 'yan. Yung generalization nga pinag-uusapan kanina, 'di ba? hindi ka man maging eksperto, at least you have gained some knowledge, equipped ka ng mga bagay na karunungan na kailangan mo para makausad yung sarili mong buhay. Pangatlo, importante yung pagtitipid. Ang problema sa karamihan, napakabulagsak pagdating sa pera, pero pagdating sa pagkakakitaan, napakatama. Oy, kinokorek ko yung sarili ko. May kadugtong pala yung sinabi niya. Okay. Kinokorek ko yung sarili ko, may karugtong pala yung sinabi niya. So, tama pala yun. Tuloy. Pag sumweldo ng biyak, pagdating ng Lunes, wala ng pera, nangungutang. Inuubos kasi sa weekend eh. Kaya ang sale ng mall, dinesign na weekend eh. Exact. Tapos after ng sweldo lagi, hindi ba kayo nagtataka? Hindi pa kayo nagtataka kung sila ginawa kaya nila yun o hindi? Hindi kayo nagtataka kung sila naranasan din nila yun o hindi? Parang lahat naman dinanas yan. 'Di ba? May pera man o wala, lahat siguro dinanas yan. Lalo na 'di ba pag nakita ang sale kasi tempting nga. 'Di ba? Paano mo i-generalize mo na naman lahat? Tamad. Yung mga tamad, pag sumweldo ng Biyernes, pagdating ng Lunes, wala ng pera, nangungutang. O, 'di ba? Yung mga tamad, pakinggan nyo yung mga tamad Pagdating sa pagkakakitaan, napakatamad. Yung mga tamad, pag sumweldo ng Biyernes, pagdating paano naging tamad yung kung may sweldo? Ibig sabihin, nagtatrabaho yun. Chichester, nagtatrabaho yun. Bakit? May sweldo eh. May pambayad din sila ng utang nila. Anong pakialam mo? Tanginang yan. pagdating sa pera, pero pagdating sa pagkakakitaan, napakatamad. Yung mga tamad, pag sumweldo ng Biyernes, pagdating sa pera, pero pagdating sa pagdating daw sa pagkakakitaan, tamad. Paano nga kung may trabaho? May trabaho, kita mo sarili mo mismo, dinibank mo. Kitaan, napakatamad. Oh. Yung mga tamad, pag sumweldo ng Biyernes. Mga tamad, pag sumweldo yan ng Biyernes, ubusin. By Monday, they have no money left and they're already borrowing. Nangungutang na daw kaagad. Ibig sabihin, may trabaho yun. Paano naging tamad yun? 'Di ba? At kung may gusto sila, may goal silang gusto nilang bilhin, anong pakialam mo din? Kung ipangutang nila. Bakit may mga bumibili ng kotseng nangungutang? Ipinangungutang yung kotse. Tamad yun. Puta naman. Bakit may mga bahay na nangungutang para sa bahay? Tamad ba yun? Hindi tamad yun. May mga trabaho yan. Kahit yan simple mga pampagbili ng gamit o ng damit o kung ano man na gusto nilang bilhin. Wala ka nang pakialam dun. Kasi hindi naman ikaw yung nagbabayad at hindi naman sa'yo utang tanga. Pagdating sa pera, pero pagdating sa pagkakakitaan, napakatamad. Yung mga tamad, pag sumweldo ng Biyernes, pagdating ng Lunes, wala ng pera. Pasensya na akong nagsasalita ng tanga, di ba? Kasi kumakatamad din naman siya sa mga tao eh. Di ba? Akala mo siya lang yung taong masipag. Doon ako na bubuiset. Nakakala mo, siya lang yung taong masipag. Nakakala mo kung makatawag siya sa mga tao na tamad, na putang ina, magbabayad naman ng mga utang yung mga tao na tinatawag niyang tamad kasi may mga trabaho nga. 'Di ba sumweldo eh. Pag may sweldo, ibig sabihin may trabaho. Paano naging tamad? Inuubos kasi sa weekend eh. Kaya ang sale ng mall, dinesign na weekend eh. Exact. Tapos after ng sweldo lagi, hindi ba kayo nagtataka? Ang tawag doon, marketing strategy. Nasa negosyo ka.
Alam mo dapat yan. Sale lang mall, laging kinsenas at katapusan afternoon, mga ilang araw, may sale eh. Exactly. Ibig sabihin, nagiging biktima sila ng sistema. I will say, nagiging biktima sila Hindi sila nagiging biktima. Strategy yun ng mga ng mga negosyante. Ikaw, RDR, negosyante ka, alam mo rin yan. Alam mo kung kailan ka magpapasale, alam mo kung kailan ka magpapapromo. Alam ng company mo, alam ng, halimbawa, alam ng networking company na pinasukan mo na kung magpapapromo sila dahil pa-expire na yung mga goods nila, di ba? Karamihan ganun eh. Pa-expire na, buy one, take 10. Tuloy. ang sarili nilang impulsiveness. Kasi yung sistema inilagay dyan para makinabang sa impulsiveness ng mga tao. Pero it's up to you kung susunod ka sa sistema o hindi. Alam mo, at the end of the day, it's all about self-awareness, brother. Pag aware ka at kilala mo ang sarili mo, hindi ka kakaba-kaba sa sistemang nakalagay dyan. Bakit? Kasi you can... Ayan, tumpak na naman yung sinabi niya tungkol doon sa sistema na ng negosyante na ginawa ng mga mall, di ba? May siya dito, may punto uli dito si Chai Chester. Sabi ko naman sa inyo, may mga points dito na okay, may mga points na hindi okay. Okay, tuloy. maneuver your way into the system and you can maneuver your way in relation to whatever it is that you want to do in life. Dahil ang Pero as a tao, medyo mahirap din yung sinasabi mo Kasi parang kung magsalita si Chai Chester, kala mo napakadali lahat ng mga sinasabi niyang gawin no? No? Parang ang dali lang, ang sarap pakinggan, parang napakadali lang lahat, no? ng Pilipino, kapag may sahod, dapat may ingranding celebration. Kahit nga walang sahod, may grand celebration Ipinangungutang pa ang birthday at gustong mag-resort kahit wala na. Karamihan sa mga... Buti na lang nakiki-New Year lang ako sa kapatid ko tsaka sa mga kaibigan ko. Kasi kung hindi, pagtatawanan din pala ako. Karamihan sa mga mahihirap na nanatiling mahirap sa pagpapanggap na mayaman. Anong logic? Anong logic nito? 'Di ba? Karamihan sa mga mahihirap na nanatiling mahirap, puta nakakapagpanggap nga sila, so hindi sila ganun kahirap. 'Di ba? Pwedeng sabihin mo dito, hindi sila aangat na. 'Di ba? Kasi yung way of living nila, yung ito yan eh. Pag halimbawa ikaw ang trabaho mo is halimbawa nasa low class ka, halimbawa andito ka sa parang halimbawa yung mga blue collar jobs, 'di ba? So ang mga minimum wage earners, 'di ba? Ang sweldo niyan sapat sa family, pagkakasyahin pa dahil minsan kulang, okay? So ang ginagawa nila kaya nagkakaroon din ng utang 'yan dahil sabihin na natin may kailangang extrang bilhin na kailangan nilang gawin or may nagkasakit, kailangan ng ospital. So, mangungutang din yan. Dahil ba pagka ganun, mga tamad na yung mga tao? Naaawa ako sa mga sinasabihan na ito na tamad eh. Di ba? Ang mga susunod naman, yung mga halimbawa, yung nag-earn ng 1,000 plus per day. Okay? Tataas ngayon yung cost of living niyan. Bakit? Siyempre, hindi na sila mag-jeep, magta-taxi sila. Kailangan naman nila yung sarili nila according sa position nila. Ganun din hanggang pag yumaman ka na, ang tawag dito, mag-iiba na rin yung way of living mo, yung standards mo, 'di ba? Kailangan ka na rin. Lalo na kung nagnenegosyo ka, pag harap ka sa kanegosyo mo, kailangan hindi ka bababa ng naka-tricycle ka or naka-grab ka. Kailangan pag bumaba ka, nakasasakyan ka. Kung hindi SUV, naka-sports car ka. Depende sa mo, 'di ba? At least may sasakyan ka. Okay? Pero according sa narinig ko sa isang video ni Chai Chester,
siya daw, hindi daw siya nagbago simula nung kung ano siya nung dati, hindi daw siya nagbago. Patunayan mo. Kasi sa pormahan mo ngayon, 'di ba? Sa tingin niyo ba itong pormahan niya pang mahirap? Sa tingin niyo ba yung mga singsing niya fake? Sa tingin niyo ba yung yung tabako, magkano ang isang tabako? 500, 600? 'Di ba? Huwag mong lokohin yung mga tao. Mahirap na nanatiling mahirap sa pagpapanggap na mayaman. At karamihan sa mayaman na nanatiling mayaman sa pagpapanggap na mahirap. Ina. Saglit lang Pagpapanggap na mayaman. At karamihan sa mga mayaman na nanatiling mayaman sa pagpapanggap. Karamihan sa mga mayayaman na nanatiling mayaman ay dahil sa pagpapanggap na mahirap. Tangik. Ang tawag doon humble. Hindi sila nagpapanggap na mahirap. Ang tawag lang doon humble. Galing din kasi yung iba. Alam mo meron akong mga kaibigan at mga kilala na putang ina sobrang yayaman. Pero sobrang humble nila. Makikisama sila sa mga low class. Pero hindi sila nagpapanggap. Hindi naman kasi kailangan magpanggap ng mga mayayaman kasi malalaman mo rin yan na mayaman, tanga. Ano yung sinasabi mo nagpapanggap na mahirap, mamalimos? Kaya sila nananatiling mayaman kasi nagpapanggap sila mahirap. Bakit? Namamalimos sila? Nag-jeep sila? Sila Manny Villar? Ganun ba? Nag-pretend ba sila mahirap? Yung mga mayayaman? Si Manny Pacquiao ba nag-pretend na mahirap? Galing sila sa hirap. Marunong lang silang, kaya lang nilang sabayan yung mga pinagdaanan nila dati. Pero hindi sila nagpipretend na mahirap. 'Di ba? So another statement nito sablay. 'Di ba? Partida na nagre-research daw siya, pinag-aaralan daw niya yan, gusto. Tayo po nagfi-freestyle lang, tuloy. Na mahirap. Naniniwala ka na talagang may chance, may pag-asa na umasenso ang mga tao. As long as tamang disiplina yung ilalagay nila sa buhay nila. Pag hindi mo Disiplina, tama. Yun yung pinakamagandang sinabi ni ni RDR, disiplina. Disiplina. Pag wala kang disiplina, putang ina, wala kang plano. Pag wala kang disiplina, sabog ka. 'Di ba? Sabog-sabog utak mo doon, sabog-sabog kung anong gagawin mo. Kasi wala kang disiplina. Tuloy. kung ano tamang disiplina ang ilalagay mo sa sarili mo, and then you should start listening to people like Boss Aki. Exactly. Ayun, meron siyang doon, 'di ba? Sa disiplina, so maganda yung niya, maganda yung payo ni RDR doon, disiplina. 'Di ba? Disiplinahin mo yung sarili mo. Kung hangga't kaya mong disiplinahin yung sarili mo, disiplinahin mo yung sarili mo. Hindi yung halimbawa, yung pinag-uusapan kanina, 'di ba, yung mga bisyo, yung mga ganyan. Mas kaya nyo pang gawan ng paraan yung bisyo nyo kaysa sa mga responsibilidad nyo unahin, 'di ba? So tama si RDR dito, disiplina. Tuloy. Ngayon, ito tanong ko. Maraming nagtatrabaho ngayon dito, ang sa palagay nila, sa sarili nila, kulang ang sinasahod nila. Ang sa palagay nila, hindi na balanse ang sweldo nila doon sa presyo ng bilihin, doon sa pamasahe nila, doon sa pang-araw-araw nila. Paano yung sinasabi mong disiplina? Makakapagtipid pa ba ako? Kulang na nga, eksakto na nga. Ano ang mga dapat kong gawin? Kung meron mang bagay na palagay mo kulang ka, there's no room for complaining. Trabahuhin mong lumaki sweldo mo. Inang dali magsalita, no? Trabahuin mo, sabihin mo sa boss mo, taasan mo yung sweldo ko. Ganun po ba? Saglit lang, natatawa ako kay, ang galing, ang sarap, ang galing niya mag-deliver eh. Ang galing niya mag-deliver eh, di ba? Kung disiplina, makakapagtipid pa ba ako? Kulang na nga, eksakto na nga. Ano ang mga dapat kong gawin? Kung meron mang bagay na palagay mo kulang ka, there's no room for complaining. There's no room for complaining.
Pero, Trabahuhin mong lumaki sweldo trabahuhin mong lumaki sweldo mo. Paano? mo. Trabahuhin mong dumami yung kinikita mo. Trabahuhin mong dumami yung kinikita mo. Pwede yun. Mag-part-time ka or magbenta-benta ka. Pero yung source of income mo, trabahuhin mo, hindi natin alam. Kasi ang nagpapasweldo sa'yo, yun yung mag-i-increase ng sweldo mo, di ba? Unless sisip-sip ka sa boss mo, or unless, baka ma-strike tayo, baka ma-foul tayo. Basta tuloy natin. Trabahuhin mo yung buhay na eksaktong gusto mo. We all Ngayon, trabahuhin mo yung buhay na gusto mo. 'Di ba? Kaya nga yung iba may mga goals eh. Kahit magkaroon niya ng utang, basta may goals yan at may disiplina yan, mababayaran din nila yung utang. Lalo na kung yung utang ginawa. Or, kasi minsan kailangan nila mag-invest para magmukha silang disente. Lalo na kung ang trabaho nila haharap sa tao, Chichester. So, kung may mga sale, at doon sila namimili, pagkakataon nila yung kasi sale yun. Pero hindi sila tamad. Ha? Hindi ko alam kung ano yung issue mo sa tamad. have 24 hours a day. And we only get to work for 8 hours, maximum siguro 12, 13 hours. Pero meron ka pa rin sobrang 1-2 oras na nilalaan mo sa panonood ng Netflix eh. Pero Ako, hindi na ako nanonood Netflix. Pinatanggal ko na yan. Ay, hindi pala. Pinaputol. Magkaiba pala yun. sobrang 2-3 oras na ini-ML mo maghapon eh. Kung meron kang oras para dun sa lahat ng bagay na walang kakwenta-kwentang ginagawa mo, edi may oras ka ngayon para magtingin ngayon sa social media ng mga bagay na kapaki-pakinabang. Panonood halimbawa ng programa ni Boss RDR. Makinig ka dun sa mga taong talagang totoong may matututunan kang panibagong skill. Ayan, totoo yan Another point muna yan. Sige, bigay ko sa iyo yung point. Tama po kayo, manood kayo dun sa mga bagay na may matututunan kayo. Hindi po sa mga tae content. Di ba? Hindi sa mga tae content. Totoo yan, tuloy. Mapapagkakitaan mo para ubusan yung buhay mo at makakapakinabang ang buong Pilipinas sa iyo. Ayop. Buong Pilipinas na kaagad. E di sana to si RDR, buong Pilipinas na rin nakikinabang sa kanya. Pero malaki na yung followers na ito, 100. Pero hindi din puta, malaki si Rafi Tulfo, 20 ilang million. 27, 28 million. Yun ang may pakinabang, yun yung may impluwensya. Si Atty. Libayan nga, 500,000 almost. Pero ang daming, kaso, di ba? Hindi lahat. Tuloy. Kandidatong senador. Mas marami akong magagawa bilang content creator. Sabi niya, ba't hindi ka nalang Unang kang kumandidato? panibagong skill, mapapagkakitaan mo para Ayun. Note kayo yung madaming skills tsaka yung mga ang tawag dito, yung mga sa TikTok na pagkakakitaan. Madami. Yun yung pwede nyong gawin. Di ba? Tuloy. Halimbawa, mahilig kayo mag-edit. O di magnegosyo kayo, edit kayo ng mga video. Diba? Huwag kayo mag-edit ng kwento, putang ina. Tapos, ang tawag doon, chismis. Hindi po kayo kikita doon, tuloy. ubusan yung buhay mo at makakapakinabang ang buong Pilipinas sa iyo. Ba't di ka kandidatong senador? Mas marami Ba't hindi ka kumandidatong senador? Ano yan? Pansenador na ba yan? Ganyan na ba? Pansenador na yan? Ang dami ng tangan senador. Tangin na, pagsesenadorin mo pa yan. Pakadami ng tanga na senador. Isasama mo ba yan? Maawa na. Tangin, nakala ko ba gusto nyo umasenso yung Pilipinas? Ngayon gusto nyo pabagsakin? Lalo. ako magagawa bilang content creator. Wala daw siya. Ano daw? Buong Pilipinas sa iyo. Ba't di ka kandidatong senador? Mas marami akong magagawa bilang content creator. Mas marami daw siyang magagawa sa content creator. Pinakikinggan daw siya ng buong Pilipinas. Entitled. Ano kung hindi naman pala buong Pilipinas? Diba?
Ilan ba followers na ito sa Facebook? Tingnan natin ha. $164K followers. Mahiya ka naman. Facebook yan ha. Sa YouTube. Oh, 8,000. Nakakahiya naman kala Attorney Libayan na ikaw pinakikinggan ka na ng buong Pilipinas. Diba? Pilipinas sa'yo. Ba't di ka kumandidatong senador? Mas marami akong magagawa bilang content creator. Pinakikinggan ako ng buong Pilipinas. Pero Ang ina, yabang. Ang yabang mo naman. O, ako nakikinig sa'yo, pero putang ina, paano kung sablay naman yung pinapakinggan, naririnig ko sa'yo? 'Di ba? Magkakaroon tayo ng ano sa'yo, ayan, nakapila po yung mga ano niya. Yung mga content niya sa akin na nakasave. Ayan, nakasave. Nakasave po yung mga ano niya, video niya. Na may mga ide-debunk natin. 'Di ba? Kasi feeling niya, yan yung mahirap as a sikat kang social media influencer, tas akala mo lahat ng sinasabi mo tama na. 'Di ba? Titignan natin kung talagang nakikinig sa yung buong Pilipinas. mga Kumandidatong senador. mas marami akong magagawa bilang content creator. Pinakikinggan ako ng buong Pilipinas. Pero ang mga senador, sa mas madalas na pagkakataon, didipa-dipa lang sila doon. Kinukuha at kinakain yung pera ng taong bayan pero wala. Kinukuha at Sa mas madalas na pagkakataon, didipa-dipa lang sila doon. Kinukuha at kinakain yung pera ng taong bayan pero wala kinakain yung pera ng taong bayan. Nakita mo dito, another wala siyang alam pagdating sa politika. 'Di ba? Yung mga congressman ang gumagawa nun. Chichester. Iba ang ginagawa ng senador, hindi doon. Dahil more on connection, more on influensya ang mga senador. Hindi pagdating sa mga sinasabi mong pagkain ng pera o ganyan-ganyan. Paano mo patatakbo yung senador yan? But no one benefits from them. May nagbe-benefit sa kanila, pero syempre, yung papabor din sa kanila. So, wag mong papasukin to sa politika kasi wala tong alam. Kasi hindi niya alam yung sinasabi nyo. But no one benefits from them. Ang nagbe-benepisyo sa kanila yung makikinabang sila at mapapakinabangan din nila. Politics yun. talagang nakikinabang sa kanila. Isa sa mga pinakamalaking faktor kung bakit mahirap ang bansa natin dahil sa mga politiko. Pilipinas, sana Dahil daw sa mga politiko. Saglit ha. Isa sa mga pinakamalaking faktor kung bakit mahirap ang bansa natin ay dahil sa mga politiko. Hindi po. Isa po sa pinakamalaking factor kung bakit mahirap ang bansa natin ay dahil kulang sa kaalaman or sa kamangmangan. Dahil ang ginagawa ng mga tao, ng ibang social media influencer or ng mga politiko natin ay sinasamantala yung mga kahinaan ng walang nalalaman. Kaya po ang dapat tinuturo ng mga social media influencer bigyang kaalaman yung mga tao para hindi ma-exploit at hindi tangahin or hindi gaguhin ng ibang tao dahil alam nila yung dapat nilang gawin at alam nila yung karapatan nila bilang isang tao. Yun ang importante doon. Katulad nun, kung maninisi ka, ito lang sisisihin mo, isa sa mga malaking factor kung bakit mahirap ang bansa natin ay dahil sa mga politiko. So, ibig sabihin, sinisi mo na yung yung gobyerno natin, di ba? Ito yan.
as Dana White said, once a wise man once told me na huwag kang umasa sa gobyerno mo, umasa ka sa sarili mo, dahil ang gobyerno mo ay hindi ka naman talaga tutulungan. Ang gobyerno mo ay ikaw ay sasamantalahan. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, pwedeng sabihin niya kasi yung kurakot, ganito, ganyan. Kurakot. Maalis mo pa ba sa politika yan? Kahit sino na mailagay mo dyan, mangungurakot dyan. Diba? Pero mas okay na yung nangungurakot, pero marami namang proyekto. May nagawa. Kaysa binulsa lahat. Okay, goods? Laking factor kung bakit mahirap ang bansa natin dahil sa mga politiko. Pilipinas, sana magising ka naman Pag yung politiko, alam mo nang tiwali, wag mo nang iboto, tigas na. So, wala kayong iboboto. So, wala na kayong iboboto. Kasi lahat po yung corrupt. So, wala po kayong iboboto. Diba? Hanggat wala tong alam na kung paano patatakboy mo tong senador, RDR naman. Pilipinas! Magising daw kayo! Gising ka naman Pag yung politiko, alam mo nang tiwali, wag mo nang iboto, tigas. Diba? Alam mo nang tiwali, wag mo na daw iboto. Lahat ng politiko, tiwali. So, wala na tayong iboboto. Vote for, vote yung lesser evil. Diba? Pero pagdating sa, alam mong corrupt, lahat yan corrupt. Diyos ko naman. Chichester, pangalanan mo isang tao na sabihin mo na pwede nating iboto na hindi corrupt. Diba? Ito, kita mo, magaling siya magsalita. Pero wala siya alam. Man ang ulo mo Alam mo na nga corrupt Boto ka pa rin ng... Oh, lahat corrupt Pangalanan mo hindi corrupt. Alam mo, kahit hindi politiko, nangungurap. Diba? Hindi lang naman sa politiko corrupt, lahat nangungurap. Pwedeng lahat tayo nangungurap, pwedeng kasama ka din dun. Diba? Boto bakit? Kasi binigyan ka kasi ng 500 piso, yun na yung Mababaw yan dahilan mo, boy. Yan na ba yung mo? Yan na ba yung iniisip mong korupsyon? Yung 500 piso? Yung iba tinatanggap yung 500 piso pero hindi naman din nila binoboto yung mga nila. Yung nagbigay sa kanila, tinatanggap. Tanggap lang sila ng tanggap, tangik. Diba? Anong mo dyan? Anong ebidensya mo na dyan na yung 500 na tinanggap nila, yun din talaga yung binoto nila? luluwa mo. Napakaganda ng paghanap. Ang nagiging problema kung bakit nandyan yung mga inaayaw-ayawan natin, kasalanan ng mga taong naglukluk. So wag kang magre-reklamo. Hirap ang buhay mo ngayon. Kasi kayo pumili ng mga leader ninyo dyan ba't kayo, hindi ba kayo pumili ng leader? Hindi kayo pumili ng leader. Pumili din naman kayong leader, di ba? So wag kang magre-reklamo kung mahirap ang buhay mo ngayon. Kasi kayo... Hindi. Wala na sa politika to. Ngayon, ang topic nila mapagpanggap na mayaman. Ngayon, ang sinisisi na nila yung politiko. Wala sa mga politiko, wala sa mga leader yan. Asa sarili mo yan kung paano mo patatakbuhin yung buhay mo at yung pamilya mo. Wala sa politiko yan. Hindi naman lahat kayo aayudahan. At saka hindi naman kayo lahat dapat umasa sa ayuda. Dahil once na umasa kayo sa ayuda, putang ina, yun na, mananatili na kayong mangmanga. 'Di ba? Kaya nga yun yung tinuturo natin dito. Na yung mga tao mamulat, na wag sila ma-exploit at malaman yung mga karapatan nila. 'Di ba? Pero kung ganito pa rin yung inaano nyo, isisisi nyo sa mga leader, lahat tayo bumoto. Lahat tayo pwede magkamali ng binoto. 'Di ba? Pero kung nandiyan na yan, kahit ayaw ng iba, dahil nandiyan na yan, kailangan mong suportahan yan.
nagbabayad ka naman ng buwis eh. 'Di ba? Ngayon, ano nga ayusin mo yung buhay mo. Wala kang pakialam sa buhay nila. 'Di ba? Kung magtatrabaho sila ng maganda para sa bayan, maganda 'yon. Pero kung hindi, wala kang magagawa sa kanila. Ang gagawin mo yung para sa iyo at sa buhay mo. Huwag kang manisi. Katulad kanina, sinabi, huwag magturuan. Ngayon na ito, mga politiko na may ituturo nyo. Diyos ko naman. Pumili ng mga leader ninyo dyan eh. Kaya walang development. It is all because pinalitan nyo ng 500 pesos. Pinalitan ng 1,000. Matuto na tayo. Isa pa sa mga gusto kong itanong sa'yo, yung utang. Ang daming nalulubog sa utang at marami ang nagpapakamatay dahil sa utang. Ano Ito maganda naman yung sagot uli ni Chichester dito. masasabi mo tungkol dyan sa cultural problem natin na yan na ang mga Pilipino ay mga lubog sa utang? There are good debts, there are bad debts. Good debts, ito yung mga bagay na inutang mo para expansion nung hanap buhay mo. Bad debt, birthday mo, syempre, isa happy-happy, di ba? Wala kulang ang sweldo, di ba? Uutang ka. Oh, pero baka mamaya may tamad na naman yan may sweldo Eh paano kung may bonus naman, lalo na kung December. At kaya naman bayaran, di ba? Yun yung mahirap kasi pag na-generalize no? Yun din kasi ipinapasok nyo sa utak ng tao Ngayon, ha? Tapos tatakbuhan mo na yung inutangan mo, di ba? Talaga bang kailangan ba talaga natin yung mga engranding mga birthdayhan, mga piestahan na talaga namang nagpapapatay pa ng baboy? Talaga bang kailangan ba talaga yan kung wala ka namang kapera-pera? Alam mo, Pilipinas, Tingin ko wala naman ang kaya wala kang kapera-pera pero magpapapatay ka ng baboy. Sa tingin mo, sino magpapautang sa'yo? Halimbawa, ito totoo yung sinasabi niya na engrande, magarbo, mangungutang, birthday. Halimbawa, kung ikaw wala kang kapera-pera at wala kang trabaho, sa tingin mo, sino magpapautang sa'yo? Para pahiramin ka, 'di ba? 'Di ba wala naman? Kaya kalokohan 'yang sinasabi nito tungkol sa mga magpapautang na 'yan. I doubt na may magpautang sa'yo pagka halimbawa alam nilang wala ka na maipambabayad. ka na. Tigilan mo yung pag-utang na alam mo naman sa sarili mong kapritsyo lang yung paglalaanan mo. Bali sana kung utang ka, kung halimbawa ikakabuti ng pamilya mo para sa negosyo na gusto mong simulan, na yung negosyo na yun, palalawakin mo na lang naman, tapos mababayaran mo rin yung utang na yun dahil sa sariling mantika, yun ayos lang. Pero utang ka para sa birthday, nagawa mo. What is important is, meron tayong discipline. Kala mo totoo, no? Nakikita ko fake. Reaction video to criticism, opinion, pero nakikita ko according sa nakikita ko fake as fake. Na maging preparado tayo sa buhay. Kung maliit at kakarampot ang kinikita natin, mag-attempt pa rin tayo na sinupin yung mga matitira. Whether 5 piso lang yan, 10 piso lang yan, o gano'ng kaliit yan. Ang importante kasi doon yung mentalidad Sa maliit nga, nakakaipon ka, nakakapagtipid ka Na hindi mo kailangan gumastos para lang sa approval and validation ng ibang tao. Tama. Yung sinasabi mo, bakit mo kailangan ng celebration sa birthday? Bakit mo kailangan ng celebration sa fiesta? Kung ano lang yung kapasidad mo, edi maging payak na lang muna. Yun yung siguro. Yun yung walang-wala talaga siguro, di ba? So, kailangan nila maging payak. Pero yung iba na kaya nangungutang, kaya naman nilang bayaran, di ba? Tuloy natin tong iPhone. Kasi nangungutang pa ng iPhone Yun nga, yun ang problema. Iba daw nangungutang na iPhone. Paano kung networker ka? Pagtanggol mo RDR, ano kung networker ka, kailangan mo ng pambaliw iPhone, di ba? Pinatatamaan ka ni Chichester. Para lang makabili ka ng gadget, makabili ka ng mga kung ano-ano. Aasenso lamang po tayo kapag inilagay natin sa puso at isip natin na gusto nating umasenso at kaakibat nun is yung disiplina kung willing tayong pagdaanan. Sa akin ang di ba? Sarili mo rin lang. Bakit kanina sinisisi niyo yung gobyerno, mga leche? ng mayaman,
Ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo. Tapos itong pagitan na to, ang tawag dito, ipon. Pag dumami yung ipon mo, mabili ang bahay, sakyan. Ang karamihan sa mga Pilipino, binabaliktad yan. Ito yung kinikita, ito yung ginagastos, ang tawag dito, utang. Yun talaga eh. Hindi totoo yan. Practical lang eh. Sabi nila, matalinong tao raw ako. Hindi naman, masipag lang akong umalam. Yun lang meron ako. Oh, ayun yung sinasabi niya, masipag lang daw siya umalam. Kaya lang, kung aalamin mo na yung totoo at ikwento mo na yung tama. 'Di ba? Para mas okay. Kasi magaling ka magsalita, magaling ka mag-deliver. Pero kung hindi naman makatotohanan yung mga sinasabi mo, wala rin kwenta yung galing mo. 'Di ba? Sipag lang eh. It just so happen yung mga bagay na nakita ng mata ko, narinig ng tenga ko, Nakita ng mata mo, narinig ng tenga mo, hearsay yun. 'Di ba? Hindi lahat na nakikita ng mata totoo. Tandaan mo yan, Chai Chester. Hindi lahat na naririnig mo, totoo. pumasok sa puso ko, it Oh. Papasok agad sa puso mo, i-consider mo ng totoo at tama yon. Ang babaw, 'di ba? For senator po. just so happen na I am putting an outstandingly keen attention at masipag akong Isa pa rin cultural Masipag kang umalam pero hindi mo inaalam kung ano yung totoo. Kasi laging there are two sides of the story. 'Di ba? So sana kung marunong kang umalam, alamin mo na lahat yung left and right para at least makita mo kung ano yung balanse, alam mo yung sasabihin mo para hindi ganito, 'di ba? Kita mo ikaw mismo na-debunk mo yung sarili mo. problem natin. Napakalaki na ng bilang ngayon at tila baga nagiging normal na. Kita mo ang layo na ng topic nila mapagpanggap na mayaman na punta na sa populasyon. Yung mga single mom. Bakit? Maraming mga irresponsableng relasyon dahil sa premarital sex. Cut natin dito, part kita ng 1. mata ko, narinig ng tenga ko, pumasok sa puso ko, it just so happen na I am putting an outstandingly keen attention at masipag akong Isa pa rin cultural problem natin. Napakalaki na Okay. So, dito natin kakat. Ito yung part 1 natin dito sa sa mapagpanggap na collab. Ni RDR at saka ni ni Chai Chester. So, yun muna mga kalapid maya yung part 2. Gagawin na natin kaagad. Okay, and stop recording.